Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At happy Semana Santa po, happy Holy Week po mga kababayan. At sana'y nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Napapanahon po, dahil po panahon po ng Semana Santa at Holy Week, ay napag-uusapan po ang mga pare, mga kababayan. At syempre po ang mga pare, kahit po Holy Week o Semana Santa, ay kasama pa rin po ang kanilang pamumulitika, mga kababayan. Dahil po ang mga paring ito ay mga kasama yata sa mga grupo ng mga makakaliwa, di umano. Katulad po nito, komentuhan po natin itong dalawang pare. Si Reyes, si Robert Reyes, at si Flavi Villanueva, mga kababayan. Katulad po nito, ito pong ang paring si Reyes, ayon po sa kanya, pinag-uusapan na po sa social media yan. Ayon po kay Padre Robert Reyes, nananawagan sa simbahan na kontrahin ang pagiging pangulo ni BP Sara. Yan po ang panawagan ng isang pare na sa simbahan na kontrahin ang pagiging pangulo ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, talagang gagawa po sila ng mga aksyon laban sa Vice President para hindi po maging pangulo ang Vice Presidente. Nananawagan po ang isang pare sa lahat po ng simbahan na kontrahin ang pagiging pangulo. Nakita nyo po mga kababayan, pari yan. Ganyan po katindi. At ito pa po yung isa. Ito pa po yung isang pare, mga kababayan. Yan naman po ang pare, mga kababayan. Ayon po dyan sa pare, si Father Flavi naghugas ng paa ng mga naulila ng EJK. Mga kababayan, naghugas po ng paa ng mga naulila at hinalikan pa ang paa ng mga naulila daw po ng EJK. Mga kababayan, bakit kaya hindi naman niya sinama na hugasan din ang paa na nagdadalamhati na biktima ng mga EJK o sinasabing na biktima ng mga masasamang tao na nagpakalulong sa bisyo na pulburon. Yung mga nabiktima, napakarami rin po nabiktima ng lulong sa pulburon at mga kriminal. Hindi po ba? Nagpaka-kriminal, mga kababayan. Nakita nyo po kapaplastic, napaka-impokrito, napaka-paplastic, mga kababayan. Samantalang po, nung panahon po ni Jesus Christ, ang hinugasan po ng paa ay yung mabubuting tao katulad po na nagkatawan tao na si Jesus Christ. Hinugasan po ang kanyang paa. Pero pagdating po sa pare, ang hinugasan po niya ng paa, mga kababayan, yung mga naulila daw po na nagpakasama sa bisyo na pulburon. Unbelievable, mga kababayan. Ganyan po talaga eh. Kaya nga po natatawag na santong kabayo at banal na aso. Hindi po ba? At siyempre po, ito po yung interview kung bakit po takot na takot. Sila po'y takot na takot maging presidente, si BP Sara. Ito po, yung kanyang interview ni Reyes ng isang pare na si Reyes. Are you against Vice President Sara Duterte becoming president? Of course. And if you are against her and she becomes president, will you be hitting the streets again like you used to do? Of course. Of course, kasi during the time of her father, Father Bertalejo, Flavi, and I had death threats from the trolls. And the trolls were just being ordered by Dutertes to frighten the hell out of us, no? Kasi hindi kami araw-araw we were criticizing Duterte for the war on drugs. We are happy that now he's in The Hague. Right. But if the daughter becomes president, the church should come out. But not when she becomes president. The church should come out now and say,
it is clearly a moral imperative to prevent a Sara Duterte presidency. Are you against Vice President Nakita Sara niyo po, mga Duterte tambay? becoming president? Ibang klase, no? Ibang klase po ang pare na dalawang yan. Nakasawsaw po sa politika. Napakarami po napakasasamang tao na gumamit po ng pulburon. At napakarami pong napakasasamang tao sa panahon ngayon na mga politiko naging gahaman sa pera ng taong bayan. Pero nakatutok po itong mga pare na ito sa mga Duterte. Bakit kaya? Dahil sa maleta issue. Ito pa po, yung napakahusay po, ibalik tanaw natin yung nagbibintang. Yung napakarami raw po na tsugi na nagbibintang po na mahigit 30,000 daw po na tsugi. Ito po, ibalik tanaw po natin nagbibintang na pare. Sa mga nagsasabi na si Duterte ay inabuso. Ito po, International Criminal Court, walang tao at bayan ang nagdidikta doon. Pati nga si Trump inuusig dito eh. Kaya ito sa inyo. Paano siya inabuso? 30 million ang pinatay niya eh. Ni 5, 2, 3 lang yata ang nahatulan. Homicide pa. Paano nang abuso yon? Hindi abuso yon. Tingnan nyo mga tambay, 30,000. Pero nakita nyo po yung 30,000 na yun, isinampa po ba nila yun? Meron po bang kaso na 30,000 sa korte? Puro lang po paninira. Hindi po ba? Wala nga yung 30,000 na sinasabi nila. Napakatagal na po yung issue na 30,000 na yan. Pero hanggang salita lang po yan. Hanggang paninira. Pero wala po talagang 30,000. Yan po ang tinatawag po na pamumulitika. Gamit na gamit po ang simbahan. Hindi naman po lahat ng pare. Iilan-ilan lang po yan. Iilan-ilan lang po yung mga pare na yan na talagang nasa grupo po at na ang simpatsya ay nasa masasamang tao, di umano. Sa mga masasamang tao ang simpatsya, hindi po sa mabubuting tao at sa gumagawa po ng maayos na panunungkulan sa ating gobyerno. Mas gusto po nilang masasamang tao na protektahan kaysa po sa mabubuting tao. Lalong-lalo po yung nagtatrabaho na may tapang at malasakit na maiayos po ang ating bansa. At saan ka makakita, mga kababayan? Kaya nga separate ang state sa church. Di ba separate? Pero itong mga pari na ito, grabe makasawsaw sa estado. Pero pagka binatikos mo ng binatikos ang church, galit na galit. Pero kung bumatikos po, bias naman. Pero separate, di ba? Nasa saligang batas natin yan eh. Di ba? Separate ang church sa state. Pero pagdating po rito, mga kababayan, nakikita nyo po, sumasawsaw sa politika at bias. Bias sumawsaw sa politika. At namimili lang po sila ng kanilang babatikusin. Bakit ko po nasabi? Talamak na talamak po ang korupsyon sa ating bansa. Nahandyan po ang issue ng mahigit 3 taong korupsyon. Nahandyan po ang napakaraming krimen na naman. At laganap na naman po ang krimen at pulburon. Nakita niyo po ba nagsasalita ang mga hayop na yan na tinatawag na banal na aso at santong kabayo? Binatikos po ba nila ng binatikos ngayon ang ating problema ng ating bansa? Lalong-lalo po doon sa mismo may accountability ng lahat. Gumawa at pumirma ng budget para maabuso ng mga kaalyado di umano. At yung ipinagmamalaki nila na ICC ay kasama rin pala ang pare ayon sa mga Marines. Kaya nga po mga kababayan, itong mga banal na aso na ito pong mga santong kabayo na ito, alam mo na agenda eh. Dahil nakikinabang. Sa pakinabang din po ang mga hayop na ito. Kaya nga tinawag na kabayo at aso eh. Mga hayop. Di umano. Hindi po ba? Kaya po kahit po anong suot, anong salita at sinasabing sila'y pare, mga kababayan,
Hindi ibig sabihin ikaw ay pare ay hindi ka makasalanan. Hindi po ba? Dahil nagagamit din po. Kahit po pare ay pwedeng gamitin ng mga demonyo. Hindi po ba mga kababayan? Kahit po pare, pwedeng gamitin ng mga demonyo sa kasamaan. Katulad po ng mga politiko. Gamit na gamit ng mga demonyo sa kasamaan. Hindi kaya, pati pare. Mga kababayan, yan po ang magigiting na mga pare. Lalo-lalo po, mga kababayan, gamit na gamit po sila sa politika. Itong mga pare na ito. Hindi man lang nakakita ng puwing ng administrasyon. Hindi man lang nakakita ng kapalpakan ng administrasyon. Puro po sa Duterte nakatutok ang mga banal na aso, santong kabayo na mga hayop na yan. Di umano. Patawad po mga kababayan. Patawad po dahil Semana Santa ay nakapagsasalita po tayo ng mga demonyo na banal na aso at santong kabayo. Patawad po mga kababayan. Yan po ang mga pare na napakatagal na panahon na nagigil po. Dahil nga po tayo'y nag-iisip. Sila ba ay grupo ng komunista? Sila ba'y kasapi sa CPP, NP, NDF, ang mga pari na ito? Dahil ang mga galit lang sa mga Duterte ay ang grupo po ng CPP, NP, NDF. At syempre grupo po ng gumagamit ng pulburon at pulburon lord, mga sindikato, mga korap na politiko, at mga nasagasaang mga oligarkiya, mga media na bayaran at social media na bayaran. Yan lang naman po ang galit sa mga Duterte. Ang tanong, ito po bang mga pari na ito ay kasama ron sa galit sa mga Duterte na hindi lumulubay kahit po Semana Santa, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan at ingat-ingat po at happy weekends po sa inyong lahat. At syempre po, sana po gabayan po kayo sa ating po mga pag-uwi. Lalo-lalo po yung mga umuwi ng kanya-kanya nating mga probinsya. Sa pagbabalik po ninyo sa inyo po mga tahanan ay gabayan po kayo at maingatan po sa kapahamakan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. At sa ating mga nagko-comment na ating mga kababayan, sa comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, shoutout din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay GM Aris ng United Arab Emirates, ako si Pilam, si Annie Jo, si Tatay Nick ng Canada, si Mila Yi, si Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, at si Gayat Shena, at si Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat mga kababayan. At syempre yung dasal po natin ng panalangin, tuloy-tuloy lang po na maingatan po ang ating buong sambayanan, ang pamilya Duterte, na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. At ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. Ingat-ingat po sa pag-uwi, mga kababayan. At syempre po, happy Semana Santa. At syempre, happy po, maligayang pagkabuhay po, mga kababayan. Muli po, paalam. Bye-bye.